Alamin natin mula mismo sa abogado. Attorney Lorna, pwede ba si Lola Heidi na tumanggap ng benepisyo sa Single Parent Act? Kasi ano siya, no? Tatlong apo, siya ang nagpapaaral, pero nawala na yung nanay, pero lola siya. Sa Single Parent Act, pwede yon kasi ang qualified doon, head of the family. Parang abandoned na ng nanay at tatay yung mga apo niya, so siya ang naging head of the family. Pwede siyang Ayun. mag-avail ng Single Solo Parent Act, no? Tsaka yung 4-piece. Pwedeng sabay yun, 4-piece and solo parent. Pwedeng isabay yun. Ay, ang dami Idadagdag ko yan. lang, Corina, no? Kasi lagi nating pinag-uusapan dito yung ebidensya. Ang pinakamalakas ng ebidensya, syempre yung kung ganyan, no? Kung utang, di kasulatan, agreement. Ito naman, wag nating kalimutan na hindi lang evidence ang importante, credibility din. Kasi kung may kwento si Aling Heidi, si Lola Heidi, may kwento rin si Lola Coring. Ang tingnan natin, hindi ebidensya. Tingnan natin ang credibility. Ang personal opinion ko dito, alam mo, si Lola Heidi, marangal ang ginagawa niya. Inako niya yung tatlong apo niya. Karakter yan eh. Tapos, naglalaba. At her age na 74 years old. Kumot, tuwalya, mabibigat yan. Hindi niya gagawin na masisira yung kanyang karakter o kanyang reputasyon dahil sa isang 500 pesos na yan. Gusto ko lang sabihin, Lola Heidi, maganda po yung ginagawa nyo. Kasi yung mga, hindi lang yung pagbibigay ng allowance or transportation sa mga apo mo. Ang palagay ko binibigay mo rin yung love and affection, yung emotional support na hindi binigay ng kanilang mga magulang. So, mag-apply ka sa 4-piece para hindi ka mahirapan, tsaka sa solo parent act. Opo, may tulong po ang gobyerno sa mga nakatatanda. Lola Kuring, kailangan kunin nyo yun. Kami po ang magtatawid, ha? Pero regular kasi yan eh. Sa una, kami ang magtatawid, yung mga susunod, kayo na ang dapat po na lumalapit. Dahil hindi po lalapit sa inyo ang barangay, kayo po ang lalapit sa kanila. Okay, Dr. Camille, may pwede bang gawin si Marie para mawala na ang galit sa puso niya? Ayan. May galit ka pa ba sa puso, Marie? Wala naman, nakamove na po. Kasi nanay po talaga yung di makamove on, ma'am eh. Oo. Para maghilom na yung tuldukan na yan. Baka dito sa programa natin, matuldukan na yan, ano, Lola? Okay. Sa sinasabi mo, Marina, si nanay ang di makamove on, actually, ikaw ang hindi. Hi. Bakit? Dahil kasi sa isang nanay, tapos na sa kanya yun eh, kaya nga pinaghiwalay kayo eh. Siguro, bakit nauungkat pa rin siya? Unang-una yung edad mo ng pangyayari yun is 17 years old. So kung talagang sabihin na natin, di ba may mga pagkakataon pag first love mo yan, naaalala at nare-reminisce mo yung mga ganong pagkakataon, umaabot talaga sa punto na naaalala mo. Pero tama, you let go and you move on, tama yon. Dahil kasi hindi na dapat natin ungkatin pag may mga problemang ganyan. Dr. Love, ano naman ang payo mo sa mga apo ni Lola Heidi para masuklian ang sakripisyo naman ni Lola? Aba sa mga apo ni Lola Heidi, pasalamatan yun, Lola niyo, buhay pa. At sa edad na yan, nagpapahinga na si Lola Heidi, di ba? Pero yung pag-ibig niya, no, doon nagsisimula, yung lakas niya, doon siya humuhugot ng lakas para mapaglingkuran pa rin yung mga apo at mabigyan ng magandang kinabukasan sa pag-aaral nila. Sa problema natin ngayon, alam niyo, even the Bible says sa Ten Commandments, hindi tayo dapat mag-akusa, no, nang wala tayong matibay na pagbabasihan. Pero sa mga tao, normal yan eh, no? Lalo sa mga may edad. Lola Kuring, magandang umaga sa iyo, uulitin ko po. Hindi nangangahulugan na porke tayo matanda na tapos ang buhay natin, ano? Ang totoo talagang bahagi lamang po yan ng buhay natin, nakakalimot. Ako sa bahay, minsan madaling mairita. Kasi yung mga gamit ko, mga power tools ko, hinahanap ko, hindi ko makita. Minsan sa
sa intention ko na maitago ng mahusay ang mga importanteng bagay, nalilimutan ko kung saan ko nailagay at nag-iinit ang ulo ko. Tingnan natin ang mas maganda, Nanay Kuring, ang buhay natin. Maraming biyaya tayong tinatanggap. Babalikan ko, huling-huli na po ito, si Nanay Heidi. Kala mo, makaliligtas ka sa akin. Si Nanay Heidi ay naglalaba pa sa edad na 74 at mano-mano ang paglalaban niya. Ang nilalaban niya, mga kumot, mga tuwalya, napakabigat laban yan. Alam mo kung ang pangalan ko, Corina Sanchez, Rojas, re-regaluhan kita ng washing machine. Ibang feeling ko talaga. Sometimes prophetic ako, Nanay Heidi. Oo, prophetic ako sometimes. Saan mo Parang nakikita feeling yun? ko, Brother June? Oh. Saan mo nakikita yun? Gusto ko rin makita. parang feeling ko, ngayong hapon, uuwi ka ng may washing machine galing kay Ate Kuring. Salamat, Ate Kuring. Ang init. Bakit parang init bigla? Mukhang magpapalabas si ate ko. Uminit bigla. Bakit ganun?